Yun natin. Yun o. Iilaw na yan. Yun, umilaw na. Ginawan ko siya ulit ng video guys kasi meron pala akong na-miss na importanteng feature pala nito na check na magugustuhan nyo. Nakakatatlong episode na siya, last episode na to sigurado. Installation. Yun na lang, hanggang doon na lang tapos yung cool feature. Papakita ko sa inyo ngayon sa video na to. Okay? So patayin muna natin siya. Lahat. Para iwas disgrasya. Then dito. Tapos pati yung battery tatanggalin natin or i-cut off natin. Yun. So itong inverter kasi na to, baka may hanapin nyo yung kanyang MPPT charge controller. So ito yung gagamitin ko guys kasi pwede siyang mag-charge kahit naka-off. Ayan, ito yung gagamitin ko pa rin na charge controller. MPPT na rin, tapos meron siyang display, merong display dito. So goods na parang karelyebo niya. Ayun. So tatik katantay o atoy. Katantay atoy. Tanggalin natin to. Kahit ayaw ng mga Ayan. Para di magulo. So dito tayo mahirapan kasi nga halos loaded na siya yun. Yan. Oops. Tapos yung isa. Ganyan na lang kasi wala naman tayong terminal lag. Ayan. Nakalagay na. Itong remote na to guys ay hindi na natin gagamitin kasi meron tayong gagamitin na kakaibang remote. Hindi na kasi maluwag naman, di naman ipit. So ito, next time na lang siguro kung saan natin pwedeng ilagay. Yan. Tapos yung ground, lagyan natin dito. Papunta sa ilalim dito. Kasi ito ground eh. Ganon. Okay, so subukan natin i-feed yung ating solar panel. Yun, magcha-charge siya basta makakaamoy ng
kuryente sa solar panel, tapos yung grid mamaya subukan muna natin dito. So ito yung circuit breaker para dito kung aandar ito. Tapos ito naman para dito. Okay, so mamaya muna. Yun, nag-charge na yung ating hybrid. Hindi ito yung gagamitin nating remote, kundi yung ating tablet or cellphone. So ang gagawin natin, mag-download tayo ng eto, kasi pwede pala siyang i-connect sa Bluetooth. Yun pala yung hindi ko nasabi sa unang video kahit nung teardown. So pwede i-connect sa ating device. Dito pwede natin siyang i-on at i-off. Para may connect natin siya via Bluetooth sa ating device, i-download natin sa Play Store yung SWI Power. Ito oh. Yan. So naka-download na tayo, meron na dito, i-connect na lang natin, pero i-connect muna natin sa Bluetooth. Buksan natin yung Bluetooth, tapos buksan natin yung app. While using the app, allow, tapos yun o, na-scan na niya, tapos connect na natin. Yun o. So ngayon, pwede natin siyang i-activate gamit ang device na to or yung ating cellphone. Pwede sa cellphone, pwede sa tablet, pwede sa siguro computer. So dito sa app may ko-connect natin siya basta naka-connect na sa battery natin. Meron ng battery kahit naka-off. So dito makikita natin yung DC voltage, parehas doon. Tapos yung kanyang output frequency, tapos yung voltage sa output, tapos yung wattage or ampere. Then yung load power, temperature, fault, load rate. Dito sa app, meron siyang power button dito yan. Oh. Yan ang pipindutin natin para mag-power on siya. Wireless. Gamit yung Bluetooth. Seriously. Okay, so pindutin natin. Yun oh. Yan. Dito makikita natin yung voltahe. Tapos, frequency. Tumaas na rin siya. Tapos, voltage sa output niya. Okay, temperature 34. No fault. Tapos kung papatay natin, ganun din lang, pindutin natin dito. Yun o, patay na. Ang astig, di ba? Patay natin. Boom! Para tayong nabibiro talaga. Yun natin. Yun o. Iilaw na yan. Yun, milaw na. So mapapatay pa rin natin dito, yan o. Pwede pa rin. Patay na rin dito, yun natin dito, kulitin natin. Okay. So maraming salamat sa inyong panonood sa video na to. Sa mga interested, nasa description box at sa top comment section. Available sa Lazada at Shopee yata eh. Tapos yung price nandun na rin. Hindi po tong tablet yung inverter. Okay, paalam muna. Bye bye. Next time ulit.